Hello, kamusta kayo? Ako nga pala si Chasly, si Yumi, si Charis, Cherry, and Haya. At kami ang Food Indies! So ngayon, kinakain namin ay ramen. Yan, bulldog ramen. So mga kafuday, ngayon ay pag-uusapan natin kung gaano na-influensya ng social media ang mga food trends. Napansin kasi namin na kung ano yung mga trending sa mga social media katulad ng TikTok at Instagram, ay ayun din yung mga gusto natin kainin. Importante din parang pag-usapan dahil minsan mas inuuna pa ang mga uso kaysa sa mga pagkain na may mataas sa nutrisyon na kailangan ng ating katawan. At dahil sa hype, madala na rin ang mga pagkain na galing sa ating kultura, kagaya ng bibingka, halo-halo, at iba pa. Kaya kung ikaw ay katulad naman ng mga hilig ay tumambay sa iba't ibang platform ng social media at madali na impluwensyahan ng sumubok ng mga trending na pagkain, dyan ka lang at makinig ng mga kwento, opinyon at aral na ibabahagi lang. Ngayon, sasagutin natin ang mga tanong na madalas nating marinig. Pag-uusapan ay tungkol sa mga pagkain na uso sa iba't ibang plataforma ng social media. Disclaimer lang na ang mga sagot namin ay base lamang sa ating opinion at karanasan. Unang tanong, kapag may nakita kayong trending na pagkain online, agad niyo ba itong tinatry dahil trending ito o dahil gusto nyo lang makasabay sa iba? Totoo lang, ako din, nadadala din ako sa mga food trends. So, yung mga Korean garlic bread or yung mga tanghulo, yan na, madalas pinakita sa tipo. Tapos sa susunod na linggo, may nakita na ako mga food vendors na bebenta sa mga mall, ganon. Siyempre, titignan ko din. Sa akin naman, Ang dami ba sa akin naman, medyo nagiging mapili na din ako sa Instagram, di ba? Parang kinaka-catfish lang ako ng Instagram. So, pag umorder ako ng Instagram, tapos may dumating sa akin, tapos natikman ko, hindi pala masarap. Wala pala siyang masarap sa video, sa reels na yun. Kasi yung kumakain, mukhang masarap siya. Oo, masarap yung makain. Ganun din ako, pero kinakabahala ko na parang natatabong na ng mga food trends na to. Yung mga lokal na pagkain natin, katulad ng mga bibingka, mga kakanin. Ay, kakanin pala yung bibingka. Yung mga ganun, parang natatabunan mo siya. At parang minsan ko na lang din makita sa social media. Tapos, parang tuwing handaan ko na lang din siya nakikita. Totoo nga yun. Dahil yung mga lokal na pagkain ay hindi na alam ng mga kapatid. Nakikita sa online. Hindi ko rin naman sila masisisi. Hindi lang dahil sa social media, kaya sila kumakain ng mga kurso. Pero minsan, kinalakihan na nila yon kaya ang mga hinahanap nila is yung mga bago sa paningin nila na pagkain, kaya siguro gano'n. Ito ang pangalawang tanong. Ano ang mga pagkain na sinusubukan nyo dahil sikat ito sa social media kung hindi na nagustuhan o iba na inasahan nyo? Ako muna magkakwento. Kasi dahil sa kwento ko na to, kaya may topic tayo na ganito eh. Ayun, wait lang ba yun? Nung September lang ata. Kasi may nagbukas malapit sa amin na restaurant. Yung kilala yun sa TikTok. Pero pa alam niya. Pero, banggitin ba natin? Namanutay ko kasi. Ayun, yung, ano yun? Isa lang mga kanood. Yung chicken yun eh. Yung chick-fil sa... Yung may dinidip nila. Oo, Yung hindi dinidip. siya Chick-fil-A, pero yung parang may dinidip. Oo, Parang, basta chick something. Oo, basta yun. Ayun, trinay na. Kita sa Charis. Sorry. Ayun. Trinay namin yun ng mga tropa ko. Pagkagaling kong school, dumiretso na ako din. Tapos, ang tagal namin naghintay, mga 1 oras din kami naghintay. Alam niyo, kunti lang ng pila nun. Parang pang-4 lang ata kami, gano'n. Ang tagal nila process ng order. Tapos yun yung tanggap na namin yung order namin. Nag-expect kami ng masarap kasi ang tagal din ibigay ng order.
Tapos yun, pagkakagat ko dun sa chicken, pagkakagat namin dun sa chicken, para akong pamagat sa karton na tinito. Ang kunat niya talaga. Kasi nakita namin sa TikTok, kami in-expect namin crunchy, kahit medyo matagal na yung luto. Kasi parang pinaka-deliver ng mga influencers yun. So, matagal yung delivery time. So, in-expect talaga namin, crunchy pa rin siya. Kaya na-disappoint lang ako kasi mahal din yung bayad namin doon. Ngayon lang. Customer service. Pangit ito. Sino ka ba? Okay. Ang kwento ngayon, yung, ano pa ba yun ng mga na-TikTok? Kasi lahat ng mga TikTok, masarap naman eh. Well, Masarap sa May pangatlong tanong na. May pangatlong tanong na. Okay, so, ito yung tanong. Ano yung mo naman, ay, yung ako naman, kasi nag-food trip ako sa mga ugbo-ugbo sa may Intra. Kasi hindi ko na lang Tondo? Ugbo yun. Ugbo Napunta siya. din ako din. Oo. Like, ang dami yung mga food stores, gano'n. Tapos, may, si Neneng B nandun na din. Nandun na siya. Tapos, grabe yung pila kay Neneng B. Hindi talaga nawawala yung usos sa kanya. Tapos, syempre, ako hindi na ako nakipila doon kasi ang haba ka. So, ang mga tinikman ko doon, mga Indian na mga food. Yung mga biryani, Oo. gano'n. Tapos may natikman ako, like, akala ko masarap siya. Just, parang may sabaw kasi siya na Indian food. Tapos, yung pagkagat ko, parang puri. Oo, puri-puri. 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 I'm sorry. Parang siyang spicy na like, super tapang ng lasa. So, lang nakakasuka. Tapos, mura lang, pero apat kasi siya. So, pinilit ko pa din kainin kasi sayang yung pera. So, yun lang. Ano daw, may nakita na ako sa TikTok, parang lasang putok. Dami nakita ko sa TikTok. Di ba? Parang lasang Hindi kasi sa putok daw spices yung- nila. Yung sauce nila. Ito, yun eh, may mga ragada. Hindi mo lumalabas eh. Next question. Ano naman yung mga nagustuhan nyo at binabalik-balikan nyo? Ang binabalik-balikan ko talaga is tangulo. Nung natikman ko siya sa Upuno. Tapos yung cheese pool. Cheese pool. Tapos trinay ko yun sa bahay ko. Yung tangulo. Kasi nasunog lang yung strawberry at yung ubas. Kaya naging makunat ka. Pero, yung trinay ko ulit ng second time, yung ate ko na yung gumawa ng yun. Crunchy. Tsaka yung isa pa, yung cheese pool, yung gagawa ka, sa pancake mix yun eh, or mag-improvise ka ng sarili mong ingredients. Tapos lalagyan mo ng cheese sa loob. Yun, ginawa ko yun, pero nilagyan ko mozzarella para pakaba. Kasi yun, tong-to yung pamilya ko. Sarap ka. For the first time daw, nagawa ko ng tinapap. Maisip. Nilaban. Siguro yung food trend na babalik-balikan mo, ang bulldog carbonara. Kasi sa dami ba namang mga Korean stores ngayon, puro yun din kinakain ko, mga samgyup, yung mga food trend na yun, tapos wala na. Like, paligid ko na siya, so palagi ko na talaga nakakalimutan. Hindi talaga siya pagsasawaan. nakakasawa. Yan o. Ako, meron ka ba yun? Wala pa nga maisip. Ako, restaurant ulit to. Pero ito, katripan ko talaga. Yung sa Tiger Wings, malapit sa school natin na Letteries. Kaso nga lang, ang layo niya. Pero babalik-balikan talaga namin. Kasi sobrang sarap yung sauce. Tapos yung chicken, tamang-tama lang yung luto. Tsaka mura siya. Halika na. Kaya 10/10 na sa akin. Nag-search. Hindi kasi kami pumasok nun saan. Wala kasing gagawin nun sa school, kaya umabsent kami nung kapasok Galing. ko. Tapos nag-search kami sa TikTok ng malapit sa Manila na cafe. Tapos pagpunta namin doon, na-amaze ako kasi hindi lang yung food yung masarap. Maganda rin yung place kasi na parang pinapromote ng place is parang yung culture ng Philippines, yung coffee beans nila galing sa parang local. Tapos, gusto maganda, babalikat ko yun, hindi lang sa lasa ng food, pero pati yung place, very
Very Filipino. Ako naman, may gusto akong itry na halo-halo sa Blue Seed. Kaso, hindi ko pa siya napupuntahan, pero next na pupuntahan ko. Wow. Sa social media, of course. Yeah. Okay, ito yung food trend na wala pa to di dapat to na sumikat sa social media, pero sumikat to sa mga kabataan nun. Alam niyo sa kikiam, lalagyan ng cheese powder. Na-try niyo Sa yun? tagal na yun. Diba? Masarap siya. Kikiam na may cheese powder. Kadiri, dug yun. Gulo, yung french fries, walang Nasawsaw ko nga yung quick sa sa ice cream. Tumoy ko yung kadiri. Ay, ito pa. Yung, Ano alam pa? niyo yung sa McDo? Yung fries isasaw sa Sunday. Yung Ayun, actually, ko na yun. tagal na nun. Simula mga early 2000s, meron ng Mga ganun eh. food, yun talaga yung food trend na hindi talaga nawala. Oo. Ano may naisip ako, mga Filipino street foods, baka may mga food trends kayo alam ba? Alam mo yung siomay na malaki, tapos kulay blue. Ano yun? Kita ko yun sa TikTok. Siomay siya, tapos yun po kalaki. As in, tapos yung color niya, violet, pink, blue, green, legit. Ganun yung color niya. Para sa akin ang weird. Sabi natin, malinaw na malaki ang influensya ng social media dahil malaki ang population sa ng social media. Lumaganap rin ang mga informasyon dito na mas mabilis dahil mas madali na mag-viral or trending ang isang pagkain dahil lang sa isang click sa social media. Dahil madalas rin na mabilis ma-influensyahan ng mga Pilipino o kahit sino man din na kumain sa ibang pagkain basta uso. Kaya sa mga nanonood ngayon, walang masama sa pagsubok at pagpangkili ng mga sikat na pagkain na hindi lokal sa Japan. Huwag lang sana nating tuluyang limutin ang mga pagkain lokal at parte ng pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino. At dapat, balanse pa rin ang ating kinakain dahil alam naman natin ang sobra-sobra ay nakakasama. Dahil ang ating kalusugan ay ang ating priority. Hindi masama ang pagsabay ng trend, pero lagi isipin ang makakabuti para sa atin. Tatandaan na, deserve ko to, deserve mo